Blessed Wednesday night, mga kapatid. So, grabe, no? 5 weeks, 5 Wednesday po ang binigay sa atin ng Panginoon to hear His words about our theme, the sacred pause, the Sabbath for the rest of us. At sa panghuli pong Wednesday na ito, ang ating pong title sa gabing ito is entitled Rest in Peace. So, I know, parang pampatay, no? Pero hindi po. God wants us rest and He wants peace. So, kukunin po natin ito in Psalm chapter 23. Pero bago po natin ito ipagpatuloy, I invite everyone, let's pray po. Panginoon, salamat po for the whole month, Lord God, that we believe, God, that you have enlightened us, Panginoon, once more to spend time with you, to rest in your presence, Lord God, to value, Lord God, resting, Panginoon, to value, Lord God, ang katotohanan na hindi tumatakbo lahat sa amin, pero tungkol ito lahat sa iyo, Panginoon, na ang paggawa ay hindi po itong aming identity, but our identity is in you, is to be with you, Lord God. And for this night, I pray, Lord, samahan mo po kami once more, Holy Spirit, teach us and continue, Lord God, to talk to us, Lord God, at continue to change us, Panginoon. We want our soul, Lord God, to be rested in you. We ask for the peace that comes from you, for you are the Prince of Peace, O God. Muli, all the victory is yours, all the praises is yours. In Jesus' name, Amen. Ayan po. Alam niyo po, may nabasa po akong survey years ago at ang nagsasabi po doon ng isa sa pinaka-common daw na sagot kapag tinanong mo ang mga tao ng what do you want most in life? Ang most common na sagot po, hindi pera. Hindi rin po success. Ang sagot po, hindi rin promotion. But most of the answer is peace o kapayapaan. Pero nakakatawa itong sagot na ito at nakakatawa kasi nakakatawa siya kasi maraming convenience ngayon kaysa po noon. Mas mabilis po yung internet ngayon, mas magaganda yung mga gadgets ngayon, mas marami pong applications that makes our life easier. Pero bakit po maraming anxious? Bakit marami pa rin depressed? Bakit maraming burnt out at maraming hindi ho makatulog sa gabi? Kahit na mas maraming conveniences po sa panahon po natin ngayon. Why? Because comfort is not the same as peace. Pwede tayong nakaupo sa business class na eroplano o kaya VIP na room, pero we are still restless. Pwede po tayong nasa bakasyon, pero ang utak po natin sa mga gawaing bahay, sa gawain sa ministry, yung utak at puso natin hindi makapagpahinga talaga. Pwede po kumpleto naman yung pamilya, pero ang puso't isip natin ay wasak. Pwedeng nasa loob ka ng church, pero pagod na pagod yung ating kaluluwa sa maraming bagay. Kaya ang tanong po is that, how do we learn peace in a world addicted to pressure? And nakakamangha po ang Biblia, nakakamangha po ang ating Panginoon because Psalm 23 is one of the most famous chapters in the Bible. Na minsan, dahil sobrang familiar po natin dito, nawawala na po yung impact nito. And actually, this is my favorite. Kung may masabi akong favorite passage sa Bible, Psalm 23 po yon. Usually, ginagamit ito ng karamihan sa funeral. Marinig natin sa mga may patay, no? Pero hindi po ito sinulat eh. Hindi po ito sinulat ng author para po sa mga patay. Instead, ito po ay sinulat para sa mga buhay na hirap mabuhay. Yes po mga kapatid, Psalm 23 is not merely about dying peacefully. It is about living peacefully. Hindi ito tungkol sa pagpapahinga ng payapa o pamamaalam ng payapa, pero ang pamumuhay ng may kapayapaan po. Ito po ay larawan ng isang taong natutong magsabath sa kanyang puso. Hindi ibig sabihin wala na pong problema yung sumulat po nito. Ang ibig sabihin lamang po, may shepherd po siya na kasama niya sa lahat ho ng kanyang problema. And so let's read Psalm chapter 23 verses 1 to 6, English Standard Version. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies.
You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Bago po natin himayin ang bawat verse nito, unawain po na natin yung background nitong passage, napakagandang verse po na ito sa passage na ito sa Bible. Ang sumulat po na ito ay walang iba kundi si King David. Hindi po siya nagsusulat bilang isang hari. Nagsusulat siya dito bilang isang dating shepherd. Alam niya po yung buhay ng mga tupa at alam din po niya yung buhay ng isang tao. Sa Israel po, napakahirap po ng trabaho ng isang shepherd. Mainit ho, mapanganib, may mga mababangis na hayop, meron din pong mga magnanakaw. At meron pong napakainit na lugar ng disyerto. Hindi marunong yung mga tupa actually na maghanap ng tamang pastulan, kaya kailangan nila ng shepherd eh. At hindi rin po nila kayang i-defend yung sarili po nila. Sheep are completely dependent. At ganun din po yung larawan sa atin ng mga tao o sa ating pong mga Kristiyano. You know what? True peace is not found in escaping life, but in every season, walking with the shepherd. Marami hong tao, gustong takasan ang buhay, gustong takasan lahat ng problema. Pero ang buhay yun ay puno talaga ng problema dahil sa kasalanan. Pero nakakamangha po, ito ay haharapin natin ng hindi mag-isa, kundi kasama po ang ating mabuting pastol. So what can we learn from this wonderful chapter in the book of Psalm? Patungkol po sa kapahingahan na may kapayapaan. Number 1, peace begins when we know who leads us. Hindi ito tungkol sa kung sino yung taong namumuno sa gobyerno. Hindi ito tungkol sa kung ano yung pinapangako ng kahit na sinong tao. Ito ay nagsisimula sa kung sino yung nangunguna sa atin. Ang sabi po ng passage, in verses 1 to 3, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kung papansinin po natin yung unang salita, the Lord. Ito po ay covenant name ng Diyos. Ang kanyang pangalan, Yahweh. Hindi lang powerful si God. Hindi lang ito tungkol sa powerful God. Ito ang Diyos na sobrang committed po. Committed sa atin. Mahalin tayo. Sobrang committed at tapat. Maging tapat sa atin. He is so committed to be present where we are. And God is so committed to be a personal Father to each and every one of us. Hindi po sinabi dito ni David, the Lord is a shepherd. Hindi rin po niya sinabing, the Lord is the shepherd. Ang sabi niya, He is my shepherd. Napaka-personal po ng pagkakakilala ni David sa kanya pong Panginoong Diyos. Alam niyo po, sa ancient Near East, ang hari po ay tinatawag na shepherd ng kanya pong buong bayan. Siya ang tagapanguna. Siya po ang pastol nila. Siya po ang mangunguna sa kanila sa lahat ng bagay. Pero dito, ipinakikita po ni King David na ang tunay na hari mismo ang naging shepherd. Mismong hari, hindi lang basta to title. Siya mismo yung shepherd. Imaginin po ninyo, ang Diyos na gumawa ng universe, siya po ay hindi lang basta nagli-lead. Siya po ay nag-aalaga sa atin, sa akin at sa iyo. Ang sabi pa niya dyan, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi niya po ibig sabihin na yayaman ka. In other translations, sabi, I shall not be in want. I shall lack nothing. Hindi niya po sinasabing lahat ng gusto mo ibibigay. Anong ibig sabihin po nito? Hindi ka po niya pagkukulangin. Hindi ka niya pababayaan. And you know what? This is what, kaya kung bakit paborito ko tong passage na to, is nagpapakilala siya na yung Diyos ng lahat, hindi lang nagmamahal sa atin, pero siya ay Diyos na hindi nagkukulang para sa atin. At kung pwede ko bang sabihin sa inyo, pwede niyo po bang i-type dyan and let's all declare, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoong Diyos. Pwede mo lagay dyan, hindi ako pagkukulangin ng Diyos. That's how God loves us, mga kapatid. At doon nagsisimula yung kapayapaan, yung assurance ng peace na meron tayo. Yung pastol na nangunguna sa atin, si God na nangunguna at taga-alaga sa atin. Kung siya ang mangunguna ng buhay natin, makatitiyak po tayo, hindi niya tayo pagkukulangin. At dahil doon, makakaasa tayo, magiging payapa ang buhay natin. Magiging payapa ang isip natin. Sa maraming pagkakataon, tayo pong lahat ay naguguluhan, problemado, pagod tayo. Why? Because we have a lot of concerns. Marami po tayong binubuhat na burden. Marami po tayong inaalala at iniisip. Pero sabi dito ng Panginoon, He will not
He will not let us down, no? He will not leave us nor forsake us. Hindi raw tayo pagkukulangin. God supplies what the sheep truly needs. Alam ng pastol ho yun. In verse 2, ang sabi po doon, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. At interestingly mga kapatid, hindi basta humihiga ang tupa, according po sa mga pastol, sheep only lie down kapag may apat ho na bagay na in present ho sa kanilang kalagitnaan o namimit yung kanilang needs. Una, pag sila po ay wala ng takot o walang danger sa paligid, tsaka sila hihiga. Pangalawa, pag wala hong conflict. Pangatlo, pag walang parasite sa paligid. Pang-apat, pag busog po sila. Kapag yung apat ho na yan ay present o nandiyan po, hindi sila natatakot, walang panganib, walang parasite at busog sila, tsaka pa lang po sila ihihiga, mga kapatid. Kung may kahit isa po dyan ang hindi na-meet, hindi po sila napapahinga. They will not be able to rest. Kaya sinabi, He makes me lie down. Mismong yung pastol ang nagpapahiga sa kanya. Meaning, si God mismo nagke-create ng condition kung papaanong ang ating kaluluwa daw ay makakapagpahinga. Kung paano ang ating isip at puso ay mapapahinga. Minsan kahit anong gawin ho natin, totoo lang, ang hirap humanap ng kapahingahan. Hirap makatulog, hirap talagang, kahit magbakasyon tayo, no? Parang ang hirap-hirap mapahinga ng puso at isip. But if God is your shepherd, if God leads us, kung paano sinasabi dito nung author, siya mismo, si Lord mismo, yung mag-create ng condition, ng situation o ng inner peace sa atin para tayo may pahinga. Siya ang magpapayapa at magbibigay sa puso't isip natin na walang panganib, walang dapat katakutan, walang kahit na sino ang pwedeng makawasak sa atin. At tayo ay kanyang bubusugin sa anuman yung kaya ating pangangailangan. He will meet us in our needs. And so, we can rest on His presence. We can rest on His peace, mga kapatid. Ang sabi pa po niyan, He make us lie down, kanino? Saan? In green pastures. Yung Israel po, hindi siya tulad ng Ireland. Hindi siya puro damuhan. Kung alam niyo po yung bansang Ireland, madama po doon. Ang Israel hindi po ganon. Madalas mabato, mabuhangin, parang desyerto. Middle East. The Israel is semi-arid. Kapag sinabing green pastures, hindi ito ordinary. Ito ay lugar na sobrang maingat na hinanap po ng shepherd. Naghahanap ang shepherd ng lunti ang damuhan. Hinahanap niyang maingat para sa ganun, doon ho, mahihiga ng safe at payapa ang isang tupa. You know what? God intentionally leads us where life can grow. Walang ibang leading ang Panginoon sa atin kundi kung saan lang tayo ho lalago. Kung saan tayo magiging payapa. Hindi goal ni Lord sa atin ang maging comfortable. Yes, hindi comfortable life. But God will lead us into a peaceful life, mga kapatid. And peaceful, hindi ho ibig sabihin walang problema o panganib. Yung peaceful po, ay ilalagay niya tayo sa isang sitwasyon. Hindi niya tayo ilalagay sa isang sitwasyon na as in walang problema. But on that situation, He will be there, guiding us, leading us, and assuring us na wala tayong dapat katakutan at wala tayong dapat pangambahan dahil siya ay sapat para protektahan at ingatan at mag-provide ng ating mga pangangailangan. And wherever God leads, there is life. Wherever God leads, there is growth. God intentionally leads us where we will grow, mga kapatid. Hindi siya mag-lead sa ikapapahamak natin o ikakastagnant natin. And also, hindi niya sinabing He will lead us into greener pasture. But sabi niya doon, He will lead us in still waters. Literal po to, waters of rest. Kapatid, still waters. Waters of rest. Hindi to rushing river na umaragasa po, hindi po. Takot po ang mga tupa sa mga tubig, sa mga rivers na talagang umaragasa. Takot po sila dyan. Madali po kasi silang matatangay. You know what? God knows our limits. Hindi niya tayo dinadala sa mga lugar na sisirain po tayo. At ang sabi pa po niya dyan, He restores our soul.
Restoring means to bring back, to refresh, to return, and to repair. May mga taong physically okay, pero internally, hindi po. And God wants to restore us more than our energy. God wants to restore our identity po, mga kapatid. At magaganap lamang po yan, ang lahat ng yan, if God leads us, if God is our shepherd. There will be peace, and that peace will restore us our identity. Ang sabi pa po niya, He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Pansinin po ninyo, He leads me, puro He leads me. Because Christian life is not about self-navigation. Hindi po patungkol to sa ililigtas niya tayo at bahala na tayo paano tayo mabubuhay. No. It is a shepherd-led living. Kaya ang sabi ko ng John chapter 10, sabi ng Panginoong Jesus, I am the good shepherd. Mismo ang Panginoong Jesus, kiniklaim niya na siya yung sinasabing shepherd doon sa Psalm 23. In Isaiah 40:11, sabi doon, He gathers the lambs. Nagpapatunay na tanging ang ating Panginoong Jesus ang mabuting pastol. Meron tayong, diba? Alam niyo po yung GPS, yung Global Positioning System, na kahit saan ka magpunta, alam niya. Pero you know what? Kahit meron tayo nun, minsan kahit alam natin yung daan, minsan kahit nag-Waze tayo or kahit nag-Google Maps, naliligaw pa rin po tayo, nawawala pa rin. Because knowing directions is different from trusting guidance. Marami hong mananampalataya, no? We know verses. Pero hindi natin alam kung paano tayo i-guide yung mga verse na yon. O minsan, ayaw din natin talaga magpa-guide sa mismong passage ng scripture. Alam lang natin, but we don't yield to that. So the question is, kung ang usapin ay shepherding, who is shepherding us? Who is shepherding or leading our schedules? Is it our ambitions? Is it our emotions? No? Na kapag ramdam natin, kung ano yung pakiramdam natin, yun ang ating takbo ng ating buhay, takbo ng ating schedule, takbo ng ating oras. Is it our decisions? Kung hindi ang ating Diyos ang shepherd na magli-lead ng ating oras, baka tayo po ang leader ng ating oras. And there is really restless. Ang sabi nga ho ni St. Augustine, na wala talaga, na magiging restless ang puso talaga natin kung hindi ito mapapahinga sa Panginoon. Our soul cannot rest while trying to become its own shepherd. Yung ating kaluluwa, hindi po pwedeng maging shepherd eh. Our life, our very, very own lives, ang buhay ng bawat isa ay may talagang nag-iisang leader, may nag-iisang pastol, mabuting pastol, good shepherd, and that is God alone. Pero you know what? Hindi porket kasama natin ang Panginoon, our good shepherd, hindi sabihin wala na pong valleys, o wala na pong lambak, wala na mga hills na akitin, walang mga baku-baku sa daan. At dito po pumapasok yung next lesson ho natin. Our second point, peace grows when we trust His presence in the valley. Nagsisimula ito kung ang ating Diyos, ang kapayapaan ay nagsisimula kapag ang ating Diyos ang naging shepherd. Pero ito ay lumalago, ang kapayapaan na ito ay lumalago kapag nagtiwala tayo sa presensya niya kahit na at kahit pa. Verses 4-5, even though I walk. At nakaka-amaze po yun. Sabi doon, even though I walk, hindi tumakbo, hindi rin tumigil, at hindi rin basta umiwas. To walk. Maglalakad saan? Valley of the shadow of death. Literal po, deep darkness. Hindi lang to tumutukoy sa kamatayan. It talks about any dangerous season ng buhay po natin. Whether yan man po ay season ng karamdaman, season ng depression o kalungkutan, season ng financial collapse, broken marriage o broken relationships, loss or even waiting season, o ano pa mang malungkot o mabigat na panahon sa buhay natin. But interestingly, hindi po sinabing if. Sabi doon, hindi sabing even if. Sabi doon, even though. Valleys are expected kapatid. Valleys are expected. Hindi po siya exemption. Parte po sila ng journey natin bilang mga anak ng Diyos. Ang tumahak sa journey ng valley.
Pero sabi doon, even though I walk to the valley shadow of death, I will fear no evil. Bakit? Hindi dahil malakas tayo, matapang tayo, hindi dahil positive thinker tayo, hindi dahil confident po tayo. Pero dahil sabi doon, you are with me. Because you are with me. For you are with me. Kung papansinin po natin, sabi sa first 3 verses, He will lead me. He will lead. He. Puro He. He. Nakakatuwa, di po ba? He. Laging si Lord ang mag-lead sa atin. Sa mga unang verses, sabi niya doon, the Lord is my shepherd, He will lead me. Di ba? He will make me lie down. Pero pagdating sa valley, sabi doon, you. Sabi niya doon, ikaw, shepherd, ikaw, Diyos. I will fear no evil, for you are with me. Dumating ho siya sa panahon ng hindi maganda, mabigat, at masakit. You know what? Pain makes our theology personal. Pwedeng alam natin lahat ng mga principles, naniniwala tayo kay Lord, but not until tayo humarap dun sa valleys, not until tayo ay humarap doon sa mga ganong kabibigat, kasasakit na pagsubok, hindi ho masusubok yung ating pananampalataya talaga. At hindi natin masasabi talaga ng personal kung gaano kalalim yung pananampalataya at paniniwala at pagtitiwala natin sa Panginoon. Lagi po yan. Masusubok ko ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa mga masasakit na season, sa mabibigat na panahon at sitwasyon ng buhay natin. Remember, pain makes theology personal. And that's why sabi niya dito, I walk to the valley of shadow of death, I will fear no evil. Why? For you, God, is with me. Sabi niya doon, your rod and your staff. Yung rod na pamprotekta, weapon to against the wolves, sa mga asong gubat. At yung staff, pang-guide, pang-rescue, at pang-correct ho sa mga sheep kapag sila inawawala sa linya, sa landas. At pareho po tong comfort. Hindi lang po yung paglalambing yung comfort din po yung correction dito ng ating Panginoon. In verse 5, you prepare a table. Imagine, may mga kaaway, pero meron hong dinner. Yan po ang maganda dito. Hindi ho inaalis ni Lord lagi yung kaaway. Sometimes, pinapakain niya tayo, binubusog niya tayo, pinifeed, pinalalakas niya tayo, kahit sa gitna ng laban. He fills us sa gitna ng laban. He strengthens us even sa gitna ng laban. Sa gitna ng kaaway, tayo po ay pinapakita ng Panginoon yung victory na tayo ay hawak niya, protektado niya, na walang makakapigil. Kung gusto ni Lord na pagpalain ka, kahit may pagsubok, pagpapalain ka ni Lord. Kung gusto ni Lord na pakitang tagumpay ka kahit sa gitna ng karamdaman, kaya ipakita ng Panginoon na tagumpay ka. Kahit sa gitna ng kahirapan, pag pinakita ng Panginoon na ikaw ay tunay na pinagpala, tunay kang pinagpala, walang makakapigil. Even the shadow of valley of death, hindi kayang pigilan ang great shepherd natin, ang good shepherd natin. Kahit sa gitna ng gulo, hindi niya mapipigilan ang prinsipe ng kapayapaan na bigyan ka ng kapahingahan, tagumpay at kapayapaan, kapatid. You anoint my head with oil. One of the wonderful things ng passage na ito. Alam niyo po, yung mga pastol, yung mga shepherd, nagbubuhos sila ng langis doon sa ulo ng kanilang mga tupa. Hindi lang para gamutin yung mga sugat, kasi ang mga tupa, uuntog at uuntog yan sa kung saan-saan. Tigas ulo niyan eh. At bubuhusan sila ng langis, hindi lang para gamutin yung kanila pong mga sugat, o para alisin yung mga insekto na naninirahan, mga peste na naninirahan sa ulo at sa katawan. Hindi lang yun. Pinapakita rin ho nito that God heals what life has bruised. May mga bagay sa buhay natin, sa pang-araw-araw, na nasasaktan tayo. Mga bagay na sinusugatan tayo. Maybe kagagawan din po natin. Pero ang Panginoon nandiyan para pagalingin lahat ng gumugol sa utak natin, mga bagay na nagpapabigat sa atin, mga sakit at sugat na nararamdaman natin every single moment. God will always be there to heal us, to restore us. His presence is there. His word is there for us to strengthen us, to heal all of us, mga kapatid. At sabi diyan, my cup overflows.
Hindi lang to sapat. Sabi niya, overflow. His grace always exceeds survival. Hindi lang tayo binubuhay ni Lord para mag-survive. Ang sabi dito, yung biyaya niya nag-uumapaw. Kahit gaano pa katigas ang ulo ng tupa natin, biyaya will always overflow. Biyaya ng Panginoon na ilalaging higit kaysa anumang ating kahinaan, anumang kamalian, higit ang biyaya ng Panginoon. And that should teach us also teach us a lesson that if God pours so much grace in us, we ought also to share grace to others, overflowing grace sa iba. Minsan naisip nga natin, at minsan may mga statement tayo, even me, not exempted, na minsan naisip natin, mukhang sobrang grace na yung binibigay. Pero, may sobra nga ba talaga ang grace? Because whenever I look at the Bible, at the scripture, lagi naman talagang overflowing ang grace. You cannot give grace enough. As long as we live here, as long as we receive grace from God, grace will be overflowing. Laging hindi enough, laging sapat ang grace. Sinasabi lang natin, God's grace is enough, but the truth is, God's grace is more than enough. It is, sobra-sobra. So, come to think of it, God gives us overflowing grace. And I think we should practice giving grace more. No? So, grace always exceeds survival. Overflowing talaga ang biyaya ng Panginoon sa atin, sa bawat isa sa atin. And that's why in Isaiah 4:3, ang sabi po doon, when you pass through the waters, not if, kundi when. Kasi darating at darating talaga. Sabi niya, I will be there. I will be with you. In Hebrews 13:5, I will never leave you. Di ba po, may mga tao, may mga bata natatakot matulog kapag brown out. Pero pag halimbawa nandiyan yung tatay, yung magulang niya, kahit di naman bumalik yung ilaw, nakakatulog yung bata eh. Hindi naman nagbukas yung kuryente eh. Alam niya lang kasama niya yung magulang niya. At ganito po yung kapayapaan na ibinibigay sa atin ng Diyos. Minsan kahit brown out yung paligid, brown out yung parang madilim ang lahat ng sitwasyon. Pero nagiging payapa ho tayo. Bakit? Kasi ho kasama natin ang Diyos. This is the peace that we cannot understand. The peace that surpasses all understanding. May mga nagtataka kahit problemado ka, kapatid. Kaya mo pa rin bumangon, magpatuloy. May problema, pero payapa ka. Alam mong nandiyan ang Panginoong Diyos. Dahil kasama mo siya. Peace is not the absence of storms. Peace is the presence of our good shepherd. Hanggat nandiyan ang Panginoon. Actually, kahit wala kang problema eh. Pero kung wala ang Panginoon sa buhay mo, nasa iyo ang pinakamalaking problema. Pero kahit ano pa mang bagyo, dilubyo o problema ang harapin mo, basta kasama mo ang Panginoon, you will have peace, kapatid. The valley changes nothing when you remember who walks beside you. Kahit ano pang dinadaanan mo, kahit nandyan yan. Pero as long as naaalala mo at kilala mo kung sino yung lumalakad kasama mo, sino yung sumasama sa'yo, everything changes. Pero ang shepherd, hindi lang kasama ngayon. Meron din po siyang promise sa hinaharap. And this is our third point. Peace matures when we live with eternal confidence. Ang sabi niya po dyan, surely, hindi hopefully. Okay, surely, your goodness and mercy, sigurado. Hindi siguro. Hindi maybe. Pero surely. Meron pong absolute confidence ho yung sumulat. Ano po yung sigurado? Goodness and mercy. Normally, tayo po yung mahabol sa blessing, tama? Pero dito, blessing ang mahabol ho sa atin na mga nagpapasailalim doon sa shepherd. Mercy follows, grace follows, God's faithfulness will follow. At hindi lang po nga po ito follow eh. Sa pinakamalalim at pinaka-pure na meaning nito, it pursues you. Hinahabol. Hindi lang basta sumusunod, hinahabol ho tayo nito. Sabi dito, a person who makes God his shepherd, ang isang tao nagpapalid sa Diyos, hahabulin daw siya ng habag, biyaya at katapatan ng Diyos. Kailan? All the days. Hindi selected days. Hindi kasama yung Monday, kasama yung panahon na nasa ospital ka, kasama yung mga panahon na naghihintay ka, kasama yung panahon na namatayan ka, kasama yung panahon na nagse-celebrate ka, even sa panahon ng katandaan mo.
Hindi lang sa araw ng linggo, but all the days of your life. All the days. And that's why ang sabi dito ng taong ito, I shall dwell. And this is a home language. Hindi siya niya sabing bibisita ako sa iyo, Lord. Sabi niya, mananatili ako sa iyo, mananahan ako, permanente akong sa iyo. Angkinin mo ko. Pinaangkin ko yung sarili ko sa iyo permanently. And you know what? The beauty of Psalm 23 is this. In Psalm 22, kung babasahin mo yan, there is the cross. Psalm 23 talks about our good shepherd. Pagdating mo ng Psalm 24, it will talk about God the King. Uuna talaga ang suffering, the cross. Then the shepherd with rest. And then the King, His glory. And this is the beautiful picture of our Lord Jesus Christ. In John 14, sabi niya doon, I will go prepare a place for you. Pinaghahanda niya tayo ng lugar. Revelations 21, God is dwelling with His people. Pagdating ng Hebrews 4, merong Sabbath rest na tinabi ng Panginoon para sa atin. You know what? Imagine this. Kapag ka nag-long drive ka, mas madali yung biyahe kapag alam mong meron kang bahay na uuwian, di ba? Mas alam mong you are so excited doon sa uuwian mong tahanan. Kasi meron kang uuwian, mapagpapahingan mo. Alam mo kung bakit tayo nagpapatuloy, mga kapatid? Bakit tayo umaasa pa rin kahit na ang hirap ng buhay? Kasi alam natin na meron tayong uuwian sa presensya ng ating Diyos dahil sa Panginoong Hesus. Bakit kahit mahirap, nagpapatuloy ka? Bakit kahit magulo ang pagiging Kristiyano, ang hirap, nakakapagod, nagtutuloy ka? Parang long drive lang yan. Alam mo, meron kang uuwian at the end of the tunnel, at the end of the finish line. Meron kang tahanan sa pamilya ng Diyos na uuwian. Rest is learned when eternity becomes more real than temporary pressure. And to end this, ang Psalm 23 po ay nagtuturo sa atin, hindi naman talaga peace yung destination. Peace is a person, and He is Jesus Christ, our Lord. Pansinin po natin yung journey. May green pastures, merong still waters, merong dark valley, merong long table, merong tahanan ang Panginoon. Higit sa lahat po yan merong shepherd. What is the secret of Sabbath? Hindi ho ito tungkol sa scheduling ng calendar. It's all about your relationship with God through Jesus Christ. Hindi po tungkol to basta sa pagbabakasyon, pagde-day off. It talks about your dependence, to have peace and to have rest our soul, to rest our soul through dependence on God. Na alam natin, mapapahinga tayo dahil dependent tayo, tiwala tayo sa Panginoon. Hindi ito pagtakas sa problema ng buhay. Ito yung paglakad, harapin ang buhay kasama ang ating Panginoong Hesus. Alam niyo po ba, to end this, meron po akong kwento sa inyo. May isang sikat ho na actor na nag-recite ho ng Psalm 23 sa isang napakalaking audience. So, perfect yung kanyang delivery, perfect diction, perfect pronunciation. Tumayo lahat ho ng audience after niya mag-recite at nagpalakpakan ho lahat. Pagkatapos po nito, meron ho isang matandang pastor na inimbitahan mag-recite din. Yung matandang pastor, mahina yung boses, hindi ganun ka-polished, no? Pero habang binibigkas niya po yung Psalm 23, marami pong umiiyak doon sa audience. And then pagkatapos, may lumapit po doon sa actor at sabi niya, actor, parehas naman kayo ng binasa, Psalm 23. Pero bakit magkaibang epekto ng pagkakasabi nyo? Yung sa'yo nagpalakpakan, yung sa kanya naiyak lahat. Alam mo ang sagot to, actor? Alam ko yung psalm, pero kilala niya ko sino yung shepherd. Kapatid, maybe we are too overwhelmed. Maybe we are too burnt out. Maybe overload tayo, restless in so many aspects of life. Hindi naman tayo ini-invite ni Jesus to do more. Ini-invite niya tayo na makilala siya. Hindi niya pinapangako na walang valley. Ang pangako niya, hindi ka maglalakad mag-isa. Kapatid, rest is not found in a place but in the person of Jesus Christ. Ang ating mabuting pastol, hindi lagi nag-aalis ang problema. Pero ang nakakatuwa, hindi niya iiwan yung kanyang tupa
sa gitna ng problema. Hindi kanya iiwan, kapatid. Hindi niya tayo iiwan. At ang pinakamalalim na kapahingahan ay hindi yung habang tulog. The deepest Sabbath is trusting God deeper. Ang kapayapaan ay natutunan sa panahon na lumalakad tayo sa ating kasama ang ating Panginoon. And when Jesus leads, even yung mga problema, nagiging parte na lang yan ng pastulan niya. Ang goal ho ng Psalm 23 ay hindi para bigyan tayo ng komportableng buhay, pero magbigyan tayo ng isang confident walk. Not a comfortable life, but a confident walk with God. Na makakaasa tayo na sa kahit ano pa mang pagsubok, may Diyos na gumagabay, nagpapagaling, nag-iingat, at nagpo-provide. At nagbibigay ng katagumpayan sa atin at kapahingahan, kapayapaan. The restless heart finally rests when it stops trying to shepherd itself. And our greatest security is not that we know the future, but that the shepherd, our shepherd, knows the future. Magiging secured ang buhay natin. Mapapayapa tayo. Hindi kapag alam natin kung ano yung hawak, ano yung meron bukas, ano yung mangyayari bukas. No. Mapapayapa tayo. Dahil yung Diyos na nagmamahal at nag-iingat sa atin, alam niya kung ano yung bukas. Alam niya yung future natin. And as long as He hold our hands, as long as tayo ay nasa Kanya, as long as hindi niya tayo bibitawan, which is hindi naman talaga, kapatid, makakaasa ka na ang ating Panginoong Diyos, dahil sa ating Panginoong Hesus, tayo ay mayroong kapayapaan at kapahingahan. I hope sa kabuuan ng buwan na ito that we talk about the Sabbath, rest in our God, nakita natin yung importansya, not just to stop working, but most importantly, mas nakita natin yung halaga to spend time trusting God, walking with Him, and to find rest in what He says, in what He does, and in His presence. So, this journey doesn't end here. This topic doesn't end here. Magpapatuloy ito sa panahon habang nabubuhay tayo, at nawa, habang nabubuhay tayo, makita natin ating mga sarili. Hindi napapagod sa sistema ng mundo o sa sistema ng kahit anong bagay. Tayo ay napapahinga, nagkakaroon ng lumalakas dahil tayo ay nasa presensya ng Panginoon. And so I invite every one of you, every one of us to close our eyes and let's thank God. Lord, we thank you, God, for a wonderful gift of peace, of rest. Thank you, Lord Jesus, our shepherd. Panginoon, kung meron man po sa amin sa mga oras na ito ang hindi pa po ikaw kinikilala bilang pastol ng buhay namin, Lord, isinusuko namin ang buhay namin sa iyo. Guide us, God. Anumang aspeto po ng aming buhay, ikaw po ang manguna, aming mabuting pastol. Lord, you are our shepherd. Hindi mo kami pagkukulangin. Kami ay nire-restore mo, ginagabayan mo for your righteous path, God. Lord, kahit lumakad kami sa anumang panganib, anumang pagsubok, sasamahan mo po kami dahil ito po ay pangako mo dahil ikaw ay mabuting Diyos. Also, Father God, O Lord Jesus, salamat po dahil kami ay dinidisiplina mo at kino-comfort ng disiplina mo. Binibigyan mo kami ng katagumpayan, Lord. You chose us and set us apart, Lord God, sa kabila ng lahat ng kahirapan ng buhay. At ang napakagandang pangako mo na ang iyong biyaya at iyong habag, katapatan, ang iyong pagmamahal ay susunod at hahabol sa amin saan man kami magtungo. Dahil dito we commit ourselves, God, to be in you, to be with you, God, forever, Lord. Salamat po. At sa gabing ito ng aming pamamahinga, sa pagtatapos namin, ang gawaran mo po ang buhay, ang bawat isa. 10 na aming mga mahal sa buhay, ang aming mga tahanan, Panginoon, ng lubos na kakapahingahan, kapayapaan po na nagmumula po sa iyo, O God. Maasa kami at nagtitiwala, ikaw po ang may hawak ng aming mga buhay, O God. Pinupuri ka po namin, dinadakila, ikaw na author ng Sabbath, the Lord of Sabbath, our great King, our good Shepherd. This is our praises and worship and thanksgiving. In the mighty name of the Lord Jesus. Amen. Thank you very much, mga kapatid, for joining me and for joining this whole series of Sabbath, the Sacred Pause. At for the next month, patuloy natin suportahan po ang gawain ng Panginoon dito sa midweek service. This coming Friday, we are inviting you for our 24 hours
prayer. Okay, explosion. At magkakaroon din po tayo ng gawain sa gabi ng Friday. Okay? Prayer explosion night. Sama-sama po tayo manalangin as one family, and let's find peace and rest in God's presence. So muli mga kapatid, pagpalain po lahat kayo ng Panginoon. God loves you all. Good night po.